Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Yes, Lord. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang Ika'y walang katulad. Tunay ngang Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang Ika'y walang katulad. Tunay ngang Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Padalas na pinupuri, sinasamba. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang Ika'y walang katulad. Tunay ngang Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Lord, tunay na napakabuti niyo po sa buhay namin. Lord, talaga pong patuloy mong ipinapakita sa amin ang iyong kagandahang loob, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal sa amin. Bagaman Lord, hindi po kami karapat-dapat sa mga biyaya, sa mga pagpapala na mayroon po kami. Pero Lord, ibinibigay niyo sa amin. Yung makarating po kami dito sa lugar na to, sa Florida po, ay biyaya niyo po ito sa aming lahat. Yes, kaya labis po ang aming pasasalamat po sa inyo. Niloob mo Lord na dalhin kami dito mula sa pagbibiyahe namin Lord. Nakarating kami ng maayos. Hindi mo kami pinabayaan Lord. Salamat po. At tunay na mabuti ka sa amin. At Lord, kayo ang nagpo-provide din sa mga pangailangan namin sa araw-araw. Yes. Sa aming pag-stay po dito. Salamat po ng marami. At salamat din po Lord sa mga opportunity na kapunta po kami sa mga lugar na napapanood lang sa TV, nakikita lang po sa TV at ngayon ay nararating na. Ayun po ay labis na pinagpapasalamat po sa inyo. At salamat din po na sa ganitong na niloob mo na magkakasama-sama kami ay lalo po namin na-appreciate Lord ang kabutihan niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Na-appreciate namin ang iyong patuloy na kabutihan na kami ay pinagsama-sama niyo po. Yes. At tunay na ito po ay malaking bagay para kami ay mag-grow together. At patuloy na magkaroon ng pagkakilala sa bawat isa. Patuloy na matuto kami lagi na mag-unawaan, magpatawaran, matuto kami patuloy na magmahalan sa bawat isa. At yun po ay bunga ng iyong kabutihan sa amin. Hindi po madali na kami ay magkaroon ng kaayusan. Pero Lord, dahil po sa inyo, ay inaayos niyo po ang lahat ng bagay. Kaya Lord, dalangin namin na patuloy na ang salita niyo po lagi ang siya kong mangusap sa amin dahil doon lang po nanggagaling lang po yung papaano kami lumakad nang naaayon po sa iyong kalooban. At ang iyong salita ang gabay namin para laging tamang aming mga ginagawa everyday of our life. Marami pong salamat. Naniwala po kami na patuloy kang may gagawin pa sa buhay namin at patuloy namin i-appreciate at pasasalamatan ka sa biyaya mo na binigay sa amin na kami nakarating po sa
sa Florida. Thank you. Kaya Lord, maraming salamat po. We thank you so much in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, kung gusto niyo pong magbigay ng pasasalamat kay Lord muna bago tayo dumiretso sa kanyang mga salita. Meron pa gusto sabihin na pasasalamat. Amen. I want to thank God for that we were able to make it here safely. Even though we took 3 different flights to make it here, I mean, thank God that He really showed His protection. I mean, I say one of our stopover points is at Houston, and we know that there is weather challenges out there, and thank God that we might have delayed, but we made it here safely, and nothing went wrong, and all the flights and all the transfer, and we're worried that our luggage is gonna go missing because we went to like 3 different planes, but thank God that they're able to just came here in order, so thank God for that. Amen. Salamat sa mga naunang nakarating. Bago kami nakarating. Hindi kayo nagdaan sa pinagdaanan namin. Next time nga, narinig ko, wala nang 2 aeroplano. Dapat isa lang. Para sama-sama. I didn't really prepare on po. Pero wala rin sa isip ko kasi na Friday, o nga pala, nag-Bible study kami na. Pero kayo pag-gising ka, devotion ako, nagbasa ako ng salita nila. So, I think yun na lang ating meditate. And let's read together yung 1 John chapter 1 and chapter 2. Next lang. Yes. That which was from the beginning. I'm sorry. So, chapter 1, hanggang 10, then chapter 2, hanggang 14. Next lang naman yun. Chapter 1. To 10. Then 2, and then chapter 2. 14. So 1 to 10. Okay. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. The life appeared, we have seen it and testified to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. This is the message we have heard from Him and declare to you. God is light, and in Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and the word is not in us. Ano po yung susunod? My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. We know that we have come to know Him if we keep His commands. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in that person. But if anybody obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him.
Whoever claims to live in him must live as Jesus did. Dear friends, I am not writing you a new command, but an old one, which you have had since the beginning. This old command is the message you have heard. Yet I am writing you a new command. Its truth is seen in him and in you, because the darkness is passing and the true light is already shining. Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in the darkness. Everyone who loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble. But anyone who hates a brother or sister is in the darkness and walks around in the darkness. They do not know where they are going, because the darkness has blinded them. I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of his name. I'm writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I'm writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, dear children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. Alright, thank you so much. Okay, natulungan tayo, no? So, ang point ni Johnny dyan, kita ko na, natutunan ko na, lamang ko na, I touch him, nalaman mo lahat. So, susunod mo ngayon. So, gusto niya lumakad tayo, either walking in the light or walking in the darkness. So, paano natin nalaman that we are walking in the light or we are still walking in the darkness. So, let's meditate on it at mag-share tayo kung ano yung pwedeng verse, ano yung pwedeng malaman na asang nga ba kami, asang nga ba walking in the light or still walking in the darkness. And then anong pwedeng mangyayari kapag we are walking in the light or ano mo pwede mangyayari kapag ano ang resulta if we are still walking in the darkness. Ano yung mga truth doon? Maaaring yung mga makikita tayo dito, pwede natin i-share together. Something that stuck out in 1 John 1, verse 10, if we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his word is not with us. It's saying that we don't need Jesus Christ to make it to heaven. It said we don't sin, but everyone sins, and we need him to save us. That's the truth. So, what do you think the application for that? Application for that. We can't make it through our own strength alone. Yeah. Only with him. Yung sa akin, tapos na siya. Yeah. Yung sa akin sa 2 Peter. Good Ay, dyan. Yan. Guys, dyan. I don't know what Peter ka. Gusto ko na kung nakikinig kayo. Yeah, right. Okay. 2 John. Verse 9. First time. Chapter 2, verse 9. I don't know what's wrong with me. Okay. First John, Chapter 2, verse 9. 2, verse 9. Anyone who claims to be in the light, And then what? claims to be in the light but hate his brother is still in the darkness. So, na sinasabi natin na tayo ay Kristiyano na, tayo ay sa Panginoon na, Jesus lives in us, the Holy Spirit lives in us, that is still hate your brother. Ang sabi dito ay is still in the darkness. So we're pulling ourselves
niloloko natin yung sarili natin. Kung tayo galit pa, naiinis sa ating, It means, sa mga tao, sa tao. Hindi naman exactly na kapatid lang. It's anyone na kinaiinisan natin. Dapat hindi mag-alis sa puso natin yung naiinis sa kapwa natin. Kasi naman kung saan talaga may nakakainis. Pero tayo pala ay... So parang sasabi mo na I'm Christian. Yeah. Kasi dito, anyone who claims to be in the light. Say you're in the light and you are Christ's light. Kasi nasa Christ eh. Yung nasa light ka na. Tapos eh, Pero, marami ka pang pinaiinisan. ang totoo pala, Hindi pala tayo. you are still in Is still in this. the darkness. Hindi talaga na nasa light ka. So, I'm guilty of it, and I'm sure I'm not the only one na minsan nila iinis ka. Pero kung mainis ka man sa isang tao, hindi naman balik agad sa Panginoon, hindi ng tawad. Confess agad. Patawarin mo po ako. Alam ko po, hindi ko siya mababago, pero ikaw po umawag sa kanya. At alisin mo po yung inis sa puso ko. Kasi talagang ayaw ko na nasa darkness ako, gusto ko nasa light ako. So, pero kung minsan hindi mo maiwasan na to hate somebody, napakatapang yung sinabi hindi. Napupuot, hindi ba sa Tagalog yun napupuot? So, dapat pala, pwede mainis. Pero huwag napuot. Hindi rin. Hindi rin. Napaka-unfair. So, kung nainis tayo sa isang tao, hindi tayong tawag sa Panginoon. So, magdagdagan ko na lang din yan sa verse 6 kasi. If we claim to have fellowship with Him, yet walk in darkness, we lie. And do not live by the truth. So, ang truth ay si Jesus, na ang truth doon ay He is the light. Kapag ikaw ay nasa light, kasi liwanag, ito maliwanag tayo ngayon, signan lang si Jesus ay nagliliwanag sa atin. So you're not in the darkness. Ngayon, para kung malalaman, it's a fruit. Para malaman ko na I am in the light, yung kay Luke, Sister Luke, na anyone who claims to be in the light, dapat you do not practice hating one another. Pero ang dali hong gawin ito sa atin. Pero kung gano'n man, mangyari man ho na yung bumila namin sa taas sa CR, naiinis ako kasi i-indak-indak na ganyan yung light niya. Ang ginawa ko, ikaw na i-indak-indak, inalis ko. Di ko man tayo yung lights. Di ba? Pag may i-indak-indak niya, di masakit sa mata. Ngayon, ayaw naman natin dito yung i-indak-indak, paalisin natin Ang alisin hindi siya, ang alisin natin yung galit. Alisin mo yun. Yung nasa puso mo kasi that's not the light. So, ulit-ulit ko base sa karanasan namin ng ganito, kaya medyo talagang alangan ako yung ganito na sa biyahe pa lang, sa aeroplano. Yung pagkatawa natin, lalabas lahat yun may kasama kang iba. Yung inis mo, pwede kang maghawa ng iba. Yung inis ng iyo, pwede ka rin mahawaan. Pwede magkahawa-hawa yan 9 days, magkakasama. Hindi natin madali yan. Lumilipad ka na, sa mga daanan pa lang, iinis ka na, tapos pag-landing mo, paglabas mo, init. kahit gano'n kalamig ang ulo mo, mahahawa ka na kainitan. So, dito na magsisimula yung andap-andap para tuloy. Hindi naman natin alisin ang bawat isa. Hindi naman pwede natin silang itakwil na. Mag-iwasan tayo. Ang kailangan alisin natin yung galit. Yun ang alisin natin sa puso natin. Yun ang inaalis. Kasi, you are not in the darkness anymore. You are in the light. So, we are claiming that. If you are claiming that you are in the light, because
the truth is in you, which is the Lord. And verse 7, but if we walk in the light, He is in the light. Eh ngayon, ito mangyari sa verse 7, we have, ito mangyari na. Kasi meron tayong Jesus na who is in the light, hindi ko mangyayari itong kasunod ng verse 7. We have fellowship with one another. Nangyayari lang mo talaga yung fellowship with one another because we are in the light. Walang fellowship na mangyayari kung tayo ay nasa dilim. We are still in the darkness. Ang mangyayari lang yan, talagang basta kung ano yung nararamdaman ko lang, sabihin ko, gusto ko sabihin, wala tayong pakialam sa isa't isa. Hindi ganoon. But we are united in Christ because we walk in the light. Mangyayari man mo yun, minsan ay pagkukuna tayo, masabi tayo, hindi maganda, pero we're not gonna stay there. Amen? At ang maganda nun, kasi po yung dating pagkatao natin dati, yung old nature natin na madaling maghinit ang ulo, madaling magalit, madaling ganito, ito na yung sinabi dito. Kaya ho tayo, because we are in the light and now we have fellowship with one another because the blood of Jesus, ito, purifies us from all our sin. Nilinis na tayo sa ating mga kasalanan because the blood of Jesus. Yun ho ang ganda na kasi nilinis na tayo through the blood of Jesus. Ang ibig sabihin nun, lahat tayo makasalanan. Ngayon, yung makasalanan mo in the past, yung old nature mo, pinatawad na ni Lord yun eh. Kaya lang siyempre, itong old nature gusto lumabas. O in 9 days, magkakasama tayo. May practice tayo na may routine tayo everyday, tapos mag-iiba-iba. Alam mo, ganda. Ito, dapat, wala tayong ginagawa ito. Magbalos natin natin, rasyet. Says dapat, magawas na. Pero maganda, nagawa natin ang paraan. Maganda yung naging idea na tinting. Patulugin ang mga may ingay. Hindi na nakaisip na. Yan ang good wisdom. Di, tahimik tayo ngayon. Yan na naman. Hindi, at least, hindi sila mababa. Hindi sila mababa. Yung maganda. Kasi ang mga ma-distract eh. So that's a good idea. Kasi we want to enjoy our fellowship. We are His people na. We are one body. Kaya lang na-impose na, hindi ma-impose na ng magkakaibang espiritu. Magkaplano pero mahirap ituloy yung ganito. But we thank God na nangyari ito. Tapos, ayaw naman natin na pagkatapos ng 9 days, sana na magkaroon tayo ng magandang relasyon lalo ng hindi na magkakapatid. Huwag tayong umuwi na sawiyahan. Sa tagumpay dapat masaya ang nangyari. Good memories. Anybody wants to share? Marami pa ko dyan dito sa inyo. Just want to see a different version. Sure po ako yung verse 12 to susunod. Sabi dito, sumusulat ako sa inyong mga anak sapagkat ipinatawad na inyong mga kasalanan alang-alang kay Kristo. So ito po parang ikinakategorize po niya yung susunod na verses na between old and young. So, pero yung una po niyang version 12, mga anak, this is as general, tayong lahat, matanda, bata. Sinabi dito na pinatawad na ang ating mga kasalanan. Tapos yung sumunod po sa 30, sumusunod ako sa inyong mga ama. Sino ba yung mga ama dito? I think ano na, yung mga ama dito, hindi lang po yung matatanda in age, but yung matatanda in Christian. Yung mga matanda na po sila, yung Kristiyano na po sila, tatanda na sila Kristiyano, siguro kayo mga pastor, yung mga ganyan. Sapagkat sabi nga dito, nakikilala niya siya na sa simula pa siya na. So, ibig sabihin siya yung mga, marami ka nang alam tungkol sa kanya. And then sa pangalawa po, binigyan din po niya ng categorize yung mga kabataan, sabi nga dito, sapagkat tinanong niyo ang masama, ano ba ang criteria ng isang kabataan? Di ba malalakas sila? Right now, we can consider ourselves na malalakas tayo kasi we still have time na makarinig yung 5 senses natin, nagagamit natin, and then we still have time na may strength tayo gumawa ng Bible study, yung dawn watch. Kasi kung wala na, hindi mo na nagagamit yung senses mo, hindi ka na makalakad. I don't think na you can attend those dawn watch, di po ba? So binibigyan tayo dito ng parang pinaalala sa atin ng Panginoon, kailan natin gagamitin yung ating kalakasan. Yung mga matanda na,
alam na nila, so ginagamit nila. So itong mga kabataan, paalala to, lalo na sa mga young people ngayon, sabi nga sa verse, yung medyo huli, sinulatan kayo mga anak sa 14, sapagkat nakilala niya sinusulatan ko kayo mga ama, sapagkat nakilala niya simula pa siya na. Sinusulatan ko kayo mga kabataan, sapagkat malalakas kayo ngayon. So sabi nga, malalakas kayo ngayon, pero paano niyo ginagamit yung lakas ninyo? Are you using your strength sa mga mga bagay na nakakaligaya sa inyo na hindi naman nakakabigay ng kaligayahan para sa Panginoon? Or nananatili kayo sa salita ng Diyos? Sabi nga, tinalan niyo siya ang masama. So ito siguro paalala sa mga kabataan, while you still have that strength, gamitin natin ito na talunin ng masama. Hindi tayo dapat magpatalo sa mga, yung gawa ng masama, siya yung mag-stay sa buhay natin. So gamitin natin yung lakas natin ngayon. And I'm so glad na yung mga kabataan nandito ngayon, nakikinig ng Word of God. Sana yung paglakad ninyo, nawala na yung mga magulang nyo sa tabi ninyo, yung mga nag-guide sa inyo, gamitin nyo ito sa tamang pamamaraan. Ito nga yung matibag natin at matalo natin ang kasamaan. So ito'y paalala sa mga matatanda at sa mga kabataan na mga anak ng Diyos. Yun lang po. Ewan ko kung naintindihan niyo po yung sinabi ko. Kaya mahalaga yun sa mga kabataan natin ngayon. Thank God na kayo ay kasama namin ngayon. Tapos, meron na sumusunod din sa inyo. Itong mga maliliit. Bago may susunod sa kanila, ay yung anak na yung bala yun, yung masasama. Ngayon, kayo na yung nasa life. Then you gotta guide them. We are here for you to guide you. We need to guide you. At sinabi niya ni Sister Lulu na bilang mga nakakatanda, ay kailangan namin i-guide kayo sa life, maging maganda kaming kaputuro, testimony, at the same time, ganun din ang gagawin nyo sa mga sumusunod sa yung mga bata. So, pwedeng may mga bata na dyan na I want to be like Ate Jasmine, a good singer. I want to be like Kuya Joseph, who is very macho. Macho na mabait. Anak pogi. Kasi maraming mga macho na salbahe. Basta mag-i-abuse lang. He can use it, but don't abuse it. Macho no rin din yan. Macho no rin. Because whether we like it or not, talagang nag-look up sila sa inyo. Mga bata ay tumitingin sa mga nakakatanda. Pero mahalaga na we gonna go to a right direction that we're walking in the light. And one way nga po, bago doon sa Sister Lulu, so one way that you are walking in the light is you don't hate each other. Because verse 11, whoever hates his brother is in the darkness. Kaya naman, di ba? Kung magkapatid si Jasmine at si Joseph, lagi nag-aaway yan. Yung magkapatid na Kyle din at saka Scar, lagi din mag-aaway kasi nakita nila sa kapatid. Not example. Pero thank God, so itong dalawa na to, saka si Kuya Justin, di ko nakita nag-aaway. Ewan ko kung nag-aaway pa. Nag-aaway ba kayo? Mababait na, pero dinalaki kayo ng mga magulang yung mababait. Sino ba mga magulang yun? Sabi nga ni Sister Lulu, pagkakain daw sila sa labas, gusto magpapakabit kayo. Hindi ko sinasabi sa amin. Kaya dati kami nagsasabi. Wait, tanda. Magpapakabait kayo. After nag-phone ko siya, sabi niya, just be good. Malaking bagay yun eh, yung mahirap yung magkapatid tapos nag-uusap, magkagalit. So makikita nila sa inyo na yung magkapatid, nagkakaya din yung Scarlett, Sky. So in short, the Lord is using you to be a good example to them. Pero bago kasi yun, nagsimula mo na sa parents. Minsan lang.
Ah, hindi. Bakit na yan? Hindi daw sila nag-aaway. Hindi. Hindi ninuruan mo sila ng Yun yung pong advantage na pasalamat ko po, hindi po sila nag-aaral. Praise the Lord. Mas mahal nila isa't isa, ewan ko kung mas mahal nila kami. That's the thing. They're really good parents. They're very loving and caring. I couldn't ask for anything anyone else. I joke lang. Kailan ba tayo nag-awal? Sino po mo ha? Nakapanood ako sa may Joseph. Ay, Pero kung maingat tayo naman, we are in the light, kung abot man namin, siyempre sa mag-asawa, nagkakagusta yung pagkakabilan. Pero yung tatawag sa Tagalog na hindi mo kinikindig yun. Because you're not happy kapag yung galit niya. Kasi sa bugso ng pagod, ito pa lang o naman nangyayari sa hindi nangyayari yung gusto natin dito na. Pero at least hindi tayo natin papatuloy yung sama ng loob. And that's how we practice. And then forgive one another. Alright? Anybody? Ako naman sa 1 John verse 8. Yeah. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sin, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word is not in us. Kasi ako, sa totoo lang, hindi ako happy pag nagkakasala ko. Kasi nga, nasabi ko na the last time na may mga co-workers ako na una, 3, naging 4. So, sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako kasi alam ko hindi masaya sa feelings na nag-aaral ako ng Bible. Tapos, iba naman yung nagkagalit ako. Sabi ko, bakit kaya ganun? So, na talagang pinagdadasal ko kay Lord na ayoko nang itaway. So, matagal din pero sabi ko na pag pumapasok ako, hindi ako happy. Talagang lagi ko pray na sana una-una magkabati na kami, hindi na kami mag-away kasi I'm really not happy na ganun lagi nangyayari sa akin. Pero ito na, yung meron akong isa-isa silang nagkakabati na kaming dalawa. Yeah. So isa, dalawa na ngayon. Tapos yung tatlo, yung pangatlo, medyo ano pa siya, ayaw pang bumati. Well, tapos yung supervisor namin, medyo sabi ko lang paano, pero binabati ko naman siya. Kaya lang, parang napalitan siya. Kasi talagang ano siya, yung hindi maganda yung, hindi siya magandang mag-handle ng tao. So, pero hindi ko naman pinag-pray na mawala siya. Basta ako, Lord, bahala ka na. Kasi hindi ko rin alam kung anong gawin ko. Kasi pinag-pray ko lang na sana maging okay kami. Pero nagkakabati naman kami. Wala naman akong sama na loob sa kanya. Kaya siyempre, minsan, Wala sa malo, pero ayaw mo siya makita. o hindi na ngayon. Wala na nga eh. Binabati ko na nga siya. Kaya lang siya mismo talaga yung isa parang medyo abusive siya. Abusive talaga naman na ngayon. Yung kasi yung under niya kami, parang hindi siya marunong mag-manage ng tao. Parang Wala siyang respeto. Walang respeto. Kahit na nagda-down na kami, pero sinusunod naman namin siya. Pero talagang hindi siya marunong mag-manage ng tao, yung nasasakupan niya. So, yung pinag-pray ko na lang kay Lord, pero binabati ko naman siya. So, inalis na siya ni Lord. Siguro yung pinaparaan ni Lord, Oo. nilipat siya, nagbigay ng Kasi ibang nireklamo niya kay Albert eh. Kung makikita niyo yung text niya sa Albert. akin, hindi maganda. Kasi alam ko namang hindi maganda yung sinabi niya, pero hindi ko naman siya pinag-front eh. Nagsabi ako dun sa pinaka-director
nasabi ko parang hindi ko gusto yung sinabi niya, which is talagang hindi tama. Kasi, ano siya yung supervisor, dapat iniintindi niya yung mga kailangan namin. Eh hindi eh. Bahala kayong pumunta dyan, mag-fix ka ng, mahal ka na mag-fix niyan, parang ganun. Sabi ko, supervisor siya, dapat siya yung gumagawa ng paraan. So, hindi ko na lang siya pinag-front, but nagsabi ako sa director kasi kay Albert. Kasi sinabi ko sa kanya talaga parang hindi ko matake po silang sabi niya. Malakas kay Albert eh. Hindi yun. Si Albert, ang asawa niya, pamangkin niya. Hindi talaga hindi ko. Pamangkin niya, si Albert, ang asawa pamangkin niya. Hindi. Yun siya ang director of operation. Pero kasi marami na rin nagsasabi sa kanya na maraming masama na nagreklamo sa kanya kasi biro mo ikaw, uwi ka na, utusan ka pa. O may nagsabi mo sa amin na alas 2 na, utusan pa ako, it takes an hour. Kung gagawin niya yun. So talagang sobra-sobra siya. So, Pero may clock in, clock out na. oo nga, pero kailangan niya wala overtime. Luwari, utusan. 2:30 ang labas namin. Alas 2, utusan pa siya, yung gagawin niya, it takes an hour. So, tapos kailangan walang overtime. Kailangan 8 hours ka lang dapat. Eh, natapos mo ngayon ng more than 8 hours. So, nagreklamo yung iba. Kailangan talaga maging ano siya, maging yung concern siya sa amin. Dahil, ang hirap din kaya humanap ng tao, di ba? At saka, pag talagang nasa taas ka, niintindi mo yung nasa baba. Pakikisama mo silang lahat. Hindi na porte supervisor ka. Yung aanin mo lang siya parang iti-take for granted mo dahil mas mataas ka sa kanya, which is not. Pero, ganun pa man, hindi ko naman siya, pinag-explain ko na lang siya kay Lord na sana ayoko din naman kasi hindi naman happy naman. May ano ako, may nakakasamaan ng loob. Alam ko nga, Kristiyano ako, sabi ko, alam ko. Ang hirap, pero pinag-pray ko na lang kay Lord na sana ma-overcome ko yun. At talagang, kung may kasalanan man ako, ay talagang pinagdada sa ko kay Lord na pag pinagsisisihan ko rin. Kung nagkasala man ako o may nasabi man ako sa mga kasama ko, talagang humingi naman ng sorry sa kanila. Kasi nga parang yung ganitong case parang nahihirapan din ako at iniisip ko rin sa gabi na Lord, tulungan mo ako yung gagawin ko tomorrow. Yung ganun. I-guide niya ako na kung ano man yung mangyayari sa work. Tulungan niya ako na baka ma-overcome ko sila at saka hindi na ako magkaroon ng mga kasama na yung hindi mo nakakasundo. Kasi mahirap sa work eh. Kasi minsan yung iba parang sumusobra na. Parang, kasi ako talagang quiet naman ako, hindi ako masyadong hindi ko alam, sabi ko, bakit ako? Tayo-tayo ko na nga. Nagkakaroon pa ng kakasap. Pero yung isa naman nagbati na yung dalawa. In-invite ko nga siya dahil kasi nakita niya pala sa Facebook yung si Luz. Sabi niya, oy, Ate Plaza, Donald, yung nakita ko dyan sa inyo dyan, yung ina-attend niya. Sabi ko, oh, that's our church. Sabi ko, gusto mo, join ka. Kasi kumatin daw siya ng Pentecostal. And then yung husband niya, siya Katoliko. May anak siyang autism. Parang gusto niya sa church niya, kasi yung Katoliko daw hindi nagbabato ng bawat. Kasi ko alam ko. Ngayon yung anak daw niya, kasi na-attend siya. Pinag-pray daw. Nagpipray daw ng kung sinasabi niya na hindi our Father, kundi thank you Lord. Pero sabi ko, ganun ang prayer talaga, hindi yung paulit-ulit. Sabi ko sa kanya. Pero one time sabi niya, sige, kasi may pasok siya ng Sunday. Sabi ko, sige, sabihan mo lang ako, isasama kita sa sabi ko sa kanya, kung nag-oo na yun, sabi niya, sige, Ate Klase, pag one time mo, actually ako lang ng Sunday. Kaya, i-play ko na sana makapon siya. Pilip yun din mo. Gantang kayo din yung kumatian. Matagal din yun, matagal din. Mga almost how many years na? Mga 2 years. 2 years. Kasi walang kibuhan. Wala kami yung pinagawa. Basta wala kami tulog. Hindi na kami nag-uusap.
Tapos yung isa nga, yung kanina Ethiopian, ang pumalit ngayon si Glycel. Siya yung pinalitan ng itim sa taas. Tapos si Glycel naman yung napalisan sa second. Oh, si Glycel. No? Kaya, yun, unti-unti na sabi ko, salamat po. Nakakatrabaho na ako sa floor namin ng walang... Kailan na namin kilala yung si Glycine? Mga ilang buwan? 2 months lang. Nung lumipat siya doon sa Tunor. Yun. Pero wala sa pinagsisimbahan, di ba? Wala. Bagong dating na sila sa festival. Bagong dating dito sa US? Oo, 2 years na siya. So, bali, 2 years. Sa church na yun. Oo, nag-church natin. Nag-church natin si Church. Madami na tayo May mga anak. Yung may anak na... Madami na tayo, medyo natin. Oo, yung malaki na bata, yung babae. Yung anak niya yung... Siya yung pumalit sa amin, kaya nakilala ko siya. At yung itim, pumakit doon sa taas. Siya yung pumalit. Kaya nakilala ko din si Glycine. Kaya... Ethiopian. Yung Ethiopian. Nagdagdag lang ako kay anong sinabi ni Nasina. Wala akong nag-report sa akin na gusto. Kung kailan na ako mag-retire, siya pa ang nag-report sa akin na kay Albert, kay Sister Jessica. Sabi ko, iba na ito ah. Kasi pumunta ako dun sa Long, doon kami nakakalaga ni Fred. Doon kami nagsimain na ganyan. Tapos si Fred, nakahuli rin na yung mainit ang ulo sa kanya, dinalabog-tabugan na siya. Ito, sabi ko, huwag mong ganyan, nakasabi ko, parang mag-stroke yan. Ewan ko sa'yo. Ilang bisis na yung na-stroke ito. May deep stroke, kanilang mga sila ng oxygen pa, kaya rin sa ba, ang rimang niya. Tapos sabi niya, oh, I don't know that. May tanong ako sa'yo. I'm coming in here, taking my break for 30 minutes. You know what? I'm working in here for, I'm almost 67 years old, 25 years. I almost retired. Sabi ko, why you do that? That was Sister Jessica. Si Sister Jessica, yung tumalit siya ako. Ang sabi niya sa akin, Tina, what sister? You have a problem. I'm here, come. Don't go in there, okay? I don't want to look you in here. I want you to stay in my floor. Why? Because we report to Albert. Then Albert will report to you. I told you the email. Okay, sister. Kasi yung ano ba, yung kumain ako pagka-umpisa pa lang, sinisilip niya ang galong, di pa ako nakaupo, di pa ako nakakingit ng pagkain ko. Hindi na ako gumawa. Sabi ko, naitaon na umakyat siya. Next time ha, ask me if what time my break. You know that? 11:30 my break. If you, how much you do that? If you put in the microwave, how many minutes? And there are a lot of people lying there. Think about it. Tapos sabi niya, okay? Don't do that to me, okay? Sabi ko, ang tagal ko na dito na gano'n nagtrabaho ng may mga nangyari dito. Pero si Albert, hindi niya. Hindi niya sinabi ni Albert. Pero nung ano na, sabi ko, Albert, ano nangyari kung supervisor mo yung tumalit-tirakin? Hindi ko sinabi may gusto ko tirakin. Kasi ano, sabi niya, ay tawag niya, hindi maganda mag-handle ng trabaho. Sabi niya, ano nyo nga, kung paano maganda yung trabaho, yung kaibigan ng ano niya, na ang kapatid niya itim. Siguro yung bathroom, yung public bathroom ang babaw. Saan kita? Sa hallway. Nagka-reklamo na yung mga, ano yung tawag niya, yung mga visitors. Kaya hindi ko na sinabi yung sino, supervisor.
kinabukasan nawala yung pagkawarak ng Diyos. Talagang hindi siya naglilinis. Sino yun? Darating siya ng 5:30 kasi hindi natin kami pilit namin, nakikita namin. Sabi-appear naman sa amin, kami trabaho siya, tulad na tulad, ikot-ikot, hindi mo rin. Kasi hindi ka nagtatago, nagtatanan. Basta sila ni Marwa. So kung i-apply po natin dito, Martina, ano po ang pwede nyo natin yung gawin? Kumbaga, i-apply sa mga kasamahan nyo po doon. Amen. Sorry, mapilera ko tayo sa tanong. So alam ko yung mga kasama talaga na mga naging ugali, mga hirap kasama, mahirap pakasamahan. Yung mga tao matikil sa ulo, mga kulit, yung dadaan ng oras, wag yun. Kaya ano ba, pwede natin apply dito sa... Na ngayon po ay nasa light na po kayo. Amen. Ano ang ginagawa natin? Paano nyo po sila tinatrato? Paano nyo po sila... Ano po ang action na ginagawa nyo po? Pinakatawa nyo na po ba sila? Or... Pinag-pray na lang. Pinag-pray na lang po ba? Bahala na siguro. Bahala na sila. Bahala na sila. Kasi pastor, ayaw ko talaga. Kahit mo hindi ko alam kung saan akong naumana, Apuli, Oriel, Ortega. Rodriguez. Hindi nila alam, hindi. Pero ang papa ko mabait mo, ba't si Jay? Pero ang mama ko, hindi ko maintindihan ang mahal niya. Yung kami yung kami. Sabi ko, hindi ko alam kung paano yung naman mag-handle ng mga anak ko. Dahil na anak, tawag nito eh. Ito mga karong kapatid, ako pangalas panganay, akong parang pagalitan paggawa, hindi ko maano yung mga kapatid ko, lahat-lahat nga eh. Ganito pa ang buhay. Ang magagawa mo natin talaga, ito na lang sila. Dalangin sila. Panginoon ang mag-handle sa kanila. At kayo po, bigyan po kayo ni Lord ng karungan, ng habang pasensya. Bilang tayo ay kay Lord na, Lord naman ang ating... Pero hindi naman ako patuloy wala nang naging Christian ako. Hindi katulad noon na hindi ko alam kung saan kami magsisimba ka. Eh, Christian priest, matulid ko, makawal sila. Ilait kong lula, ilait kong lugo. Sabi pa ako, simba. Kaya po, dito ako sa amin na talagang na ano na nagsimba na tuloy-tuloy na naging Christian na. Sabi ko pa sana kay mama na hindi ka. Pero ang ano ko lang, dasal ko lang, hindi ako magtanong sa mga loob. Sabi ko na patawarin ako ng mga mga tao na ano sa akin na huwag mo pipilipan mga ang nagpunta ko dito para mag-enjoy, pero enjoy siya. Ang init naman, sobrang init. Nag-enjoy ako pero parang alanganin. Kasi yung yung asma ko nga. Pinili na ko ng anak ko. Sabi ko, puntahan ka. Sabi kasi ni na mag-enjoy ko ng raw yung kay Carmen ko. Siya naman hindi pumunta ngayon. Ako naman pumunta. Dahil sino man hindi na yung iwanan. Hindi po kakausapin po natin si namilit sa inyo. Okay, thank you po. Pwede po kayo magulit kung mayroong nasabi na pwede po ulitin yung mga verses kung ano po. Ang bagulo. Ako siguro continue ko ng pastor dun sa case nila. Nasa first Kung may case Ayun po, kwento nila. Sa 1 John 2:4. He who says, ano nga yun, does not keep the commandments sa the truth is not in him. So sa atin po kasi, magkaiba po kasi ang believers of Christ at sa followers of Christ. Marami po yung believers of Christ, kilala po nila yung Panginoon, pero
hindi nila i-apply sa buhay nila yung talagang kagustuhan ng Panginoon. Sabi nga nyo sa Matthew 7:22 na we prophesy in your name, we cast out demons through your name, pero sabi Jesus, ano po yung ginawa for me sa inyo. Kasi marami kasi mga Christian na sinasabi lang nila na Christian sila, pero mamaya ang lakas makapagmura. Meron yung mga Christian na mabait lang sa pero pagkatalikod mo, ang dami niya nadada, mabigat yung damdamin niya. Yeah. So, siguro pag once now we have Jesus, dapat marunong tayong umintindi at umintindi sa mga kapag yung situation nila na gano'n. Dapat siguro ipanalangin mo lang sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon na kung ano yung pinagdadaan mo. Kasi ang Panginoon hindi naman tayo binibigyan ng test na hindi natin may papasa. Kasi ang test binibigyan niya para may pasa mo, hindi para ibagsak mo. So, yun ang sabi sa akin. Next. Yun sa akin nila. Pero, yun yung sinabi at di kanina na hindi natin may iwasan talaga ng magkasala. Diba? Hindi natin may iwasan na dito sa ganitong samahan, merong samahan dito. Kasi may kanya-kanya tayong attitude, may kanya-kanya tayong pinanggalingan. Kaya hindi maaaring hindi ka maiinis. Pero isa din ni pare ko na pagka kay Jesus ka na, andun yung forgiveness. Iintindihin mo, unawain mo. Diba? Kagaya ng ba, meron tayong guilt feeling. Ay, nagkasala ako. Nasuplatuhan ko siya. Magpapatawad na kaya ako. Yes, sabi niya dito sa verse 9, diba? Verse 9. Lahat daw ng kasalanan, unrighteously, kaya niyong patawarin. Tao pa kaya? Tayo pa kaya? Di ba? Kaya, pag tayo po yung nagagawa at meron tayong guilt, sa mga mag-loob ng isang kapatid natin, gumawa ka na ng way parang palipasin mo naman. Masaya na lang tayo, di ba? Ganyan lang yun eh. May love. Hindi yun dapat namumungay tayo sa liwanag na. Yun ang kaibahan niya ng followers ni Jesus. Di ba? Meron tayong love, may joy, may peace. Sabi niya. Kaya, ang maganda dito po sa atin, sa church, tayo magkakakilala na. Alam natin yung mga kanya-kanyang ugali. Naiinis man tayo, pero andun pa rin yung love. Kino-covers pa rin yung love. Di ba? Hindi yung, huwag natin iisipin, huwag natin sasabihin ng, pag-uwi natin yung shatter, bahala ka sa buhay. Hindi na ako atin. Hindi ko napapakasin yan. Ngayon lang. Huwag naman ganun. Hypocrite yung ganun. Ayaw ni Diyos yun. Yung kanya pinapamuhay mo yung... Oo, hindi. Namumuhay ka pa sa darkness. Hindi ka mananatig. Kaya, kung meron pang man samahan loob po, for sure, wala naman. Kung meron man, dapat yun parang ayusin na, bago tayo uwi. Kagaya sinabi ni Pastor, dapat masaya, walang samahan ng loob. Pero hindi ba iwasan niya eh? Di ba? Hindi ba iwasan? Pero andun si Jesus eh, siya ang magpo-cover. May Jesus tayo sa puso. Dapat lagi may pagmamahal. Pero dito pwede po ulitin. Pwede mo pa. Ikaw ka naman sila sa if we have sa 1 John 1:8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kaya nga sa atin, kung may napupunta, pinapun na natin na alam na natin na iba nagkasala tayo. Kasi pag sabi natin, wala kang kasalanan. Kaya sabi nga ni Brother Mark, na hindi tayo pare-pareho, so hindi may nakapan ka, pero sa tingin mo, may nagawa ka na pero iniisip mo na wala kang nagawa. Yeah. Na, ibig sabihin nun, hindi na sa iyong katotohanan, pero pag inamin mo na may nagawa kang kasalanan, sabi na nga, inamin mo yung kasalanan mo, na the truth is in you. Kasi tanggap mo na eh. Alam mo na ang Diyos, ginagawa ka ng Diyos na nagkamali ka. Alam mo yung mali na gawa mo.
na dati hindi mo alam yung mga maling nagagawa. Mas masakit pa kung kumprontahin ka para saktan mo ako. Mas masakit yun eh. Oo. Mahaya mo na ako talaga mo. Si Lord ikaw sabi ka na, sabi ko yung Yeah. kasi baka mamaya magsabihin pa tayo sa mga Lord sa isa't isa, magkakayay pa tayo. Mas yan na. Hindi, sabihin mo na lang, Lord, sorry. Sabi ko sa bibig kasi ito eh. Saan maganda rin po magiging pag-ayusan? Yan, tapos yung iba kayo sa Kasi pag alam mo ikaw maling ginawa mo, approach mo yung person na yun, ask for forgiveness. By the way, I'm sorry if I said something that is disrespectful or anything that offends you. And also, kung nasabi mo man yun, na-realize mo, huwag mo tigasan yung puso mo na, for example, meron akong sabi mo masama, tapos na-realize mo, okay lang yun, deserve niya naman eh. Di ba yung parang, di ba, so mga tao ba yung ginagawa, instead na, rinireview ka na ng Panginoon, eh, in-encourage mo sarili mo na tigasan yung puso mo eh. Instead of na, Lord, sorry pala. Hindi na-justify mo. Justify mo yung mali eh. Isang pangit naman yun. Sasabihin mo, deserve niya yun. It hurts. Yung parang ginagawa mo, no, dapat ginakausap ko ng Panginoon. Talagang express mo sa Panginoon, mag-sorry ka. And then approach that person. Para hindi na, kasi pag nangyayari sa atin, tumitigas yung puso natin pag tinajustify natin yung mali. Hindi na tayo nag-ask ng forgiveness sa Panginoon, hindi na nga tayo nag-ask ng forgiveness sa tao, tumitigas na yung puso mo, naging kalos na yung asking God for forgiveness pag kinakausap mo. Hindi mo na maririnig ang Panginoon, kahit na sumisigaw sa'yo. So, sinisigawan ka na mali yung ginagawa mo, ini-ignore mo na. So, kaya nahihirapan tayo maintindihan o marinig yung boses ng Panginoon. Kasi binabak na natin eh. Kahit na napakalapit na sa atin, sinasabi na sa atin, umi-ignore lang natin yung sinasabi niya. Siguro ang first thing that we have to realize, makita natin na nagkasala tayo. Tapos humingi ng tawad. Ang sabi dito ay confess our sin. And He is faithful and just. And He will forgive us for all our sins. In order for us to realize na nagkasala tayo, we always ask the Lord to help us to be living in His will and ask for to purify our heart always. Kasi kung laging tayo hihingin tulong na, Lord, linisin mo po ang puso ko para hindi natin makita yung mga mali, yung mga pangit. Laging hingin natin sa Panginoon na linisin po ang puso ko. Lalo mo kung may nagawa na isip ka rin yun. And so now 1 Corinthians 2 verse 3. We can be sure that we know Him if we obey His commands. So, di ba po, pag kumanda sa atin na mag-forgive and love one another. So, hindi naman forgiving yung loving one another na pag gawin ginagawa natin. Pag yung talagang nanakit tayo, mag-grudges to one another, in-resolve to natin. So, pag ginagawa natin, yung ibig sabihin, hindi natin talaga alam ang Panginoon. Sabi nga, na yung parang perfect natin, alam natin, pero hindi naman natin na-obey yung kumanya. So, ano nangyari na? I mean, yeah, all of us make mistakes, but dapat merong guilt. Pag mali ginawa mo, pag naaalam mong mali, dapat ask God for forgiveness and fix it. Don't live in the wrong. And always live in the right. Pero maganda rin kung halimbawa na pinasabi tayo sa isa't isa. Pero talagang hindi naman natin alam na nakasakit pala. Ipaalam. Oh yeah. Ipaalam. And then that way, we know, so we can say so. Yeah. So, correct din po. Correction. Hindi yung nasa ko lang kami, kikim-kimin mo na lang. Tapos kuha ka pa lang kami. Sasabihin mo, sige, pastor, parang. Yung dati, pala. Yung pagkakaintindi. Isa kasi talaga sa mahirap sa isang tao yung hindi na magsorry sa isang nagpapangyayon. Kaya, unang-una sa Lord ka hindi magsorry. Humingi ng tawad. So, yung pride natin talaga kung minsan nananatili pa rin ang pagmamataas natin.
justify pa. He deserve. Huwag na lang magsalita ng gano'n. Hingin na lang ng tawad sa Panginoon. Lord, nilisip ko po yung puso ko. Kaya justify mo po yung wala kang relationship with God or you don't have a relationship with God. So wala siyang skill. Ang nasa trono pa rin ang puso mo eh. Sabi ko. So wala yung skill ng Panginoon na rin. So sa akin sa ano po, plus natin dito sa verse 5, chapter 2. That anyone obeys his word. So ito yung gagawin natin, mag-obey tayo sa kanyang salita, yung mga sinabi niyo, ay maganda po lahat yun. Yan ay galing kasi sa salita. Ngayon ito ay mangyayari na we obey his word because God's love is truly made complete in Him. Talaga naman yung love ni Lord na siyang nananaig. Yung love ni Lord nananaig sa puso natin ngayon ay katunayan na sumusunod tayo sa Kanya instead na susunod tayo sa puso na puno ng hinanakit o sama ng loob. Nanawa ay sabatin sa atin ito ang application. Verse 6, whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Ito po ano. So ang application, sino si Jesus? Si Jesus po ay namuhay ng matuwid, namuhay ng maayos, wala mo siyang pagkakasalang nagawa, wala siyang pagkakamaling ginawa, pero anong ginawa mo sa Kanya? After all, siya pa rin po ay lumalabas na masama, liar, hindi siya totoo, at kaya dahil sa maraming persecution, panlalait. Kaya ito maganda sa atin. Kaya dumaan tayo sa mga persecution, panlalait, or mga kanumang bagay, ang love ni Lord ang nananaig sa atin. Sana po, after all, ito pang goal lang natin, marunong tayo mag-sorry, marunong tayo patawad. Kung ayaw na tanggapin yun, kasi ang naghahala sa puso natin is love. Ito yung practice natin, ito yung application natin. And then, we claim that and we live in Him, we live kay Christ kasi namumuhay ka Christ. At saka, we must walk as Jesus did. Ito yung ginagawa mo na talaga dahil kay Jesus. So, ang goal, ang gagawin ko ito para sabi nila ako sumusunod. Makita ko sa nila ako sumusunod ako siya. No? Lahat ng narinig nyo kanina, ano man ang gagawin natin, ginagawa mo yun dahil kayo. As Jesus did. Yung ginawa ni Jesus na hindi nila karapat-dapat yung forgiveness sa ginawa nila kay Jesus. Pero hanggang sa dulo nga sa cross, diba? Forgive them for they don't know what they do. Sumantang muli pa rin ang kanyang ginawa, nag-practice pa rin ang pagpapatawad. Hanggang sa last ng kanyang paghinga. So, sana po, ganoon din sa ating lahat. Mangyayari lang po yung pagpapatawaran dito, pagmamahalan sa atin, at hindi hate, kung tayo pupuno ng pag-ibig doon. Yun lang mo dapat eh. Pupuno tayo ng pagmamahal ni Jesus. Kasi, kung nabagay natin lahat, lalabas yung ating human nature, yung ating mga may masabi hindi maganda, pero still, ano man ang mangyayari, as long as ginagawa mo yung ginagawa, si Pastor J, ginagawa niya gano'n, gluto, mabigo, magsabing ng gluto. Pero hindi naman natin pwede sabihin mo hindi mo sabi ng gluto kasi ubos. May evidence naman ng sabi. Or well choice. So, everything na tama, we obey His command. Tama ang patawad, tama ang sorry, we obey His command. So, ipagpapatuloy mo yung tama. Ipagpapatuloy natin tama. Kasi tama yung spirito mo na magluto, ito yung mo na magluto. Kung ano may ginagawa mo, kahit na wala ang nag-appreciate. At ano nagpapasalamat mo na sa ginagawa mo yung tama. Sana po gano'n. Kasi yung pag hindi po yung love nila na mag-ahari sa atin, ako, ang dali kong makita yung pagkakamali. That's for sure.
sa bawat isa. Pag-ibig ni Jesus ang magagawa sa atin sa puso natin. Amen? Mangyayari lang kayo siyempre yung devotion natin kayo. Pag sumabot. Pagkatapos ba nito, magtulog ka na. Susulit ko yan. Sulit mo yun. Sulit pala pa sa ako natutulog sa natin. Don't watch na ito eh. Don't watch na ito. Oo nga, silang gigising. So, meron hindi naman tayong nagustuhan, papawalan tayo, patawarin natin yung hindi natin nagustuhan, at may tayo sa Panginoon. Maging isang maganda experience to. Maging maganda ang memories at nang mauna pa ulit. So, pag hala nang nag-suggest na let's go, kaya the same thing will ibig sabihin, hindi naging magandang memories. So, yung love ni Lord ang lagi natin isipin yung ginawa ng Lord Jesus sa atin. Ano natin masabi niya, we are in the light. Kapag wala akong love and forgiveness, we are still in the darkness. At yung masasakit na salita rito, we are liars. We are not in the truth. And in other word, we are deceiving ourselves. Deceiving ourselves, we are hypocrites lang. Hindi tayo totoo masyado. Kung hindi tayo marunong magpatawad. Hindi nag-aaral mo. So talagang ang sama lang na parang lalabas is for fun. Hindi tayo magtatagal. Ayaw natin na just for fun. We want to really walking in the light and blessed love people sa Lord. Amen. And Alright, let's close this. Kung wala na pong sumushare. Let's Pastor Jane, let's pray. Lord, first of all, I just want to thank you, Lord God, for your presence in our life. Father, we know, Lord, that we fall short every day. But we need your guidance every day. Lord, through this Bible study, continue to remind us. And now we belong to you, Lord God, that we need to stop living in darkness. Because there's no darkness in you. And we truly claim, Lord God, that we love you, that we follow you, Lord God, we must obey all your commands. Help us, Lord God, to continue to stand firm and fully follow what you command us to do. Not compromise, Lord God, and justify us wrong, Lord God, but Lord, be convinced that what we're doing is wrong, Lord God, and just help us to have a humble heart to be transformed and be changed, Lord God. When you're rebuking us, Lord God, help us to accept this changes or this discipline, Lord God, that you're showing us, and truly turn away from our wicked ways, Lord God, but not ignore it, but just continue to commit our life and dedicate this change, Lord God, for your glory. Lord, we truly need you every single day of our life. And you called us for a purpose and a reason. Lord, we can't accept and we can't live this way or fulfill your calling upon our life, Lord God, if we have a stubborn heart. And we live our life for our own selfish needs and desires, Lord God. And our pride take power of us, Lord God, and take control of us. Lord, forgive us and help us, Lord, to realize all these things that we do. Sometimes, Lord God, we've been so blinded with our lives and our life that we live in a repetitive manner, but, Lord God, because we don't want to be rebuked, because we harden our heart. Though you whisper and correct us, though you scream at us and teach us to live right, but, Lord God, we don't hear it because, Lord God, we block it off. Lord, forgive us if we do that. Lord, continue to soften our mind, soften our heart, Lord God. Lord, we truly believe that your return is imminent, it's coming soon. Help us, Lord God, not to ignore these warnings, but, Lord God, to truly take it in all seriousness, Lord God, and turn away from our wicked ways and trust you. And really, Lord God, to feel your cause upon our life, Lord God. And to share
who you are upon our life, to the life of others, Lord. And that's what you call us to do, Lord. Make you known to all mankind. By using our body, Lord God, as an instrument. Lord, forgive us if our pride take control and power in our life, Lord. Continue to help us, Lord God, to love one another, to show patient kindness to one another, and help us, Lord God, to really be a good example, Lord God, to our family and loved ones, to our kids, to our friends, our co-worker, Lord God. And Lord, if we hate someone right now, Lord God, I pray that we are rebuked and we're touched, Lord God, to ask for forgiveness or approach a person if there's burdens in your heart of hatred, that you may be able to, Lord God, to reconcile this. Because that's what you call us to. That's what you want us to do, Lord. Not to live in hatred in one another, Lord God, but live in peace and love. Lord, thank you for this Bible study that we have, Lord God. And thank you, Lord God, for bringing us here, Florida. Lord, this is not possible without you. And Lord God, we thank you for your provision, your watching over us, Lord, your love. And help us, Lord God, as we are here today, continue to encourage one another and help us to be a great example to one another. Show love to one another as brothers and sisters in Christ. Give us patient understanding from giving you back all the praise and glory, Lord. Protect us all through the day as we do the things that we want to do, Lord. But help us, Lord, to be reminded again, to be a light for those people that sees us, and give us the patience and love so that they will know that you live in us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ay, tatay. Sabi niyo po na.